Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay yung lumalaking controversy dito sa BYD. Kaya paniguradong mabubuhayan ulit ng dugo yung mga bashers natin. Tulad nung last time na pinagkwentuhan natin ito, ang daming bashing ang inabot natin. Kaya kung hindi nyo pa po napanood yung last vlog natin tungkol dito, ilalagay ko po yung link sa description para mapanood nyo. So ngayon guys, tulad ng sinabi ko dun sa last vlog, basta nagkaroon ng development itong controversy tungkol sa BYD ay ire-report ko sa inyo. Then ilalagay ko rin po yung sources kung saan ko nakuha itong mga informasyon natin doon sa description sa baba para kung sakaling gusto nyo na kayo mismo ang makabasa. Alam nyo guys, isa sa nagpatatag ng gusto sa BYD sa larangan ng automotive ay noong 2008 po kasi bumakas ng 230 million US dollars or katumbas ng 225 million shares sa BYD company. Itong si Warren Buffett. Kung hindi nyo po kilala itong si Warren Buffett, isa po kasi itong American billionaire, investor at saka philanthropist. Siya po ang CEO ng Berkshire Hathaway na isang conglomerate holding company. Ang issue po kasi ay earlier this year, umabot na sa mahigit 50% ng binili niyang mga shares noong 2008. Ang ibinenta niya na. Yan ay dahil daw po sa unti-unting nare-reveal na ang BYD ay may lumulobo or lumalaking pagkakautang sa mga suppliers. Allegedly. In fairness, lahat naman po ng mga higanting car companies katulad ng Ford, Volkswagen, Toyota, or GMC, lahat po yan ay may mga pagkakautang din. Kaya lang po sa isang baguhan sa automotive na katulad ng BYD, ay hindi po makakatulong sa pagganda ng image nila itong lumulobong utang nila. By the way guys, dun sa huling vlog natin, naalala ko, mayroong isang nag-comment na sabi niya sa akin, panoorin ko daw si Electric Viking para hindi paninira sa EV or sa BYD ang naiba-vlog ko. Tsaka daw para mas credible. So doon po sa nag-comment niyan, papaalam ko lang po na malaking portion nitong vlog na ito ay galing kay Electric Viking. A few days ago, ito pong si Jochen Siebert na isang market analyst na nakabase sa Shanghai, China. Siya rin po ang founder ng JSC Automotive na isang consulting firm. Siya po ay nagpa-interview kay Spiegel na isang reporter from Germany. So ang unang tanong po ni Spiegel, what is currently wrong with the Chinese car market? Ang reply naman po nitong si Siebert, ang pinakamagandang example daw niyan ay ang current leader ng Chinese automotive market which is ang BYD na napakabilis ng kanilang pag-unlad. 10 times na dumoble ang kanilang car production from 2020 hanggang 2024 na umabot nga po sa 4.3 million units last year at inaasahang mas malalampasan nila yan ngayong year 2025. Ayon kay Siebert, nagawa daw po yan ng BYD dahil sa napakalaki ng kanilang nautang. Kaya ang tanong po nitong reporter na si Spiegel, ano daw ang masama doon sa malaki ang pagkakautang? Ang reply naman po nitong si Siebert, ang pagkakautang kasi ng BYD ay hindi sa bangko, kundi sa mga suppliers nito. In-extend ng gusto ng BYD ang payment terms nila sa mga suppliers na umabot sa hanggang 270 days bago sila magbayad. Instead of 60 days na normal na kalakaran sana sa automotive industry doon sa China. Kaya ang result nito ay nakapag-produce ng napakaraming units ang BYD. Hindi lang napakaraming units, napakarami ring variants. Na yung iba nga ay hindi pa dumarating dito sa Pilipinas. So ang next na tanong po nitong si Spiegel, ano naman daw ang magiging consequences ng ganitong practice ng BYD? So ang reply naman po nitong si Siebert, ang growth daw po kasi ng BYD ay napakalayo doon sa totoong demand. Ang ibig sabihin ay nag-produce po sila ng sobra-sobrang mga units na higit pa sa kaya nilang ibenta para ma-dispose itong oversupply ng mga electric cars mula sa BYD ay ibinaba nila ng gusto yung mga prices. At dyan na nga po nag-start ang price wars sa automotive industry ng China. Last May ay ibinagsak nila yung presyo ng hanggang less 33%. Kaya ang nangyari po ay nagreklamo yung ibang mga car companies kasi hindi nila kayang sabayan yung pagbagsak ng presyo. Yan na nga po yung naging topic nating last time tungkol dito. Kasi ang promotor ng pagrereklamo ay yung presidente ng Great Wall Motors or ng GWM. Dahil po dyan sa pagrereklamo ng ibang mga car companies, nakialam ang Chinese government.
kasi hindi po talaga nakakaganda dun sa automotive industry nila yung price wars na nangyayari. Pero guys, kahit na nakialam na ang Chinese government, hindi kaagad nagpatinag itong BYD. Itinanggi nila lahat ng paratang sa kanila ng GWM at ng iba pang mga car companies. At hindi po pumayag ang BYD na pumareha sila dun sa presyo ng ibang mga car companies. So ang result po nito, yung ibang mga car companies ang nagbaksak din ng presyo nila para makasabay sila sa BYD. Umabot po dun sa point na halos wala na sila pare-parehas kitain, yung iba nga ay nalugi pa. Kaya ang next na tanong po nitong si Spiegel, may posibilidad daw ba na mag-collapse ang Chinese automotive industry? Ang sagot naman po ni Siebert ay maiiba daw ang sistema mula ngayon. Kasi nire-require na ng Chinese government ang bawat Chinese car company na magbayad sa tamang panahon or hanggang 60 days lang sa mga suppliers nila, at hindi na nila papayagan yung ginagawa ng BYD na pinapaabot ng hanggang 270 days bago magbayad. Kaya hindi po yan magandang news para sa BYD kasi ang mangyayari sa kanila ay mangangailangan sila ngayon ng billions of dollars para mapunan yung mga babayaran nila sa mga suppliers. Bukod pa dyan, binawalan ng Chinese government itong mga car companies na magbagsak ng presyo nila. Basically, pinatitigil na nila yung price wars para maging fair sa lahat ng Chinese car companies. Kaya ang sabi po ng mga analyst, ito na daw po ang magpapahirap sa sitwasyon ng BYD. Kasi guys, sa loob daw po ng 4 na taon ay napakalaki nung naipon na pagkakautang ng BYD sa mga suppliers nila. Kaya sabi po ni Siebert, sa kanyang pananaw, ito ang dahilan kung bakit unti-unting binebenta ng Berkshire Hathaway na pinamumunuan ni Warren Buffett yung mga shares nila sa BYD. Kumbaga ay nagpe-play safe na itong si Warren Buffett. Baka nga naman mamaya ay mag-collapse ang Chinese automotive industry, madamay pa siya. And then, ang dagdag po nitong si Siebert, ang prediction niya daw po, ay magde-decline ang car sales sa China ng 20 to 25% in the next 2 years. Kaya malamang na yung mga hindi masyadong matatatag na Chinese car companies ay hindi makasurvive at mapilitang magsara or matulad do sa mga foreign car companies na nasa China tulad ng Nissan, ng Volkswagen at saka ng Mitsubishi na hindi na tinagalan yung hina ng benta nila sa China, umalis na sila doon. Alam nyo guys, kahit anong business pa yan, pag nagkaroon po kasi talaga ng price wars, ikatutuwa yan ng mga bumibili kasi mura yung mabibili nila. Kaya lang yung mga negosyante, yung mga sellers, sila ang magsasuffer dyan, lalo na yung mga maliliit na mas kakaunti ang puhunan. Naalala ko po nung hindi pa uso yung mga water refilling station. Mahal pa ang isang container na tubig noon, 50 pesos ang isa, dahil kakaunti pa sila. Pero nung dumami ng dumami itong mga water refilling station, bawat kanto meron na. Nagkaroon ng price wars, bumaba ng bumaba. Ngayon dito sa amin, 20 pesos na lang ang isang container na tubig. Tapos, 5 plus 1 pa. Kaya yung mga negosyante na nasa sangkot dito sa mga price wars, pagkakakaunti ang PC or maliit ang puhunan, ay hindi po talaga tatagal. So guys, I hope na kahit papaano na enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. At saka sana walang na-offend. Tayo naman po itaga-deliver lang ng automotive news. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong mga gustong idagdag, ay pwede nyo po yang ilagay sa comment section natin sa baba. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-like tsaka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!